Itong mga jutang ginimis na Senado at Kongreso gustong ibaling sa amin ang isyu na ang subject dito mapanagot, mapatunayan na tayo ay pinamumunuan ng isang bangag. Balikan natin uli. Nakita nyo yan? O, di ba naka-complete gear siya? Parang battle daw, di ba? Hindi siya matatalbalahan ng baril. Ng bala pala. Nung pumunta doon sa Senado, walang ganyang proteksyon. Walang bulletproof, walang mga police escort, na siya ay whistleblower. Ito kasabwat ng sindikato. Kita nyo, bakit ito lumalabas ngayon? Na si Lisa, si Marcos Jr. ay inuutusan si Mekos para gapangin si Morales, wag nang paatinin doon sa May 7. Si Tambalos Dos, ang kanyang trabaho ay persahin itong mga kongresista para magtoka-toka, o di ba? Magmekos-mekos, ang mga taga-kongreso magtoka-toka sa kanilang press conference para sirain si Morales, para i-character assassinate si Morales at saka si Marlica. Imagine mo si Morales walang pwesto sa gobyerno, isa siyang whistleblower. Isa siyang nanindigan na buhay ang itinaya niya. It's the same with Maharlika. Tapos itong mga jutang ginimis na Senado at Kongreso gustong ibaling sa amin ang isyu na ang subject dito mapanagot, mapatunayan na tayo ay pinamumunuan ng isang bangag. Look at this. Kayo na ang humusga. Baka na-overlook niyo to, mga kababayan. Kita nyo yan? Diba sa Senate yan? Sino yan? Yaan si Sarate, yung driver. Okay? Low-bat na. Okay? Yaan yung shabu driver. Balikan natin uli. Nakita nyo yan? O, diba naka-complete gear siya? Parang battle daw. Diba? Hindi siya matatalbalahan ng baril. Ng bala pala. O, nakita nyo? Anong senyalis niyan, mga kababayan? Yan ay nahulihan ng tuni-tunilada na from 1.8 naging 1.4, naging 1.2 kasi minekos-mekos tayo, ginago tayo ni Abalos, ni Marcos Jr. na sinasabi niya historical yung pagkahuli na ganyan. Okay. So doon ako pupunto, bakit siya naka-complete gear? Bakit siya protektado? Bakit siya mahal na mahal ng gobyerno na dapat hindi siya matamaan ng bala? Pero si Morales, nung pumunta doon sa Senado, walang ganyang proteksyon. Walang bulletproof, walang mga police escort, na siya ay whistleblower. Ito kasabwat ng sindikato. Nakita niyo, mga kababayan? Kasabwat ng sindikato pero protektado. Si Morales, nagsasalita para ipaalam sa 100-something million Filipinos na may presidente kayong bangag pero pinababayaan. Although in fairness, na sinabi naman niya during the interview, maayos naman yung kanyang pagsalubong, pagtrato ni Senator Batuan. We are grateful sa kanya. Pero actually, sabi ko nga, mga Pilipino, hindi natin kailangan magpasalamat dito sa mga taong gobyerno kasi trabaho nila yan. Sumisweldo sila ng pera natin, but we're just being nice. Nagpasalamat tayo. Pero nakita nyo yung difference. Protektado, sabi ni Palangga kanina, parang Teenage Mutant Ninja Turtle. Oo nga. Protektado, nakalahat, naka-vest and everything. Si Mr. Morales, walang protection. And now, in-announce doon sa Pilipinas nating mahal na I think sa May 7 ay poprotektahan siya from home papunta sa Senate at ang magpoprotekta sa kanya is the Senate was that Sergeant at Arms ba yun? Or okay. Basta yung protection na makukuha niya mula sa Senate. Tignan natin to. Okay? Okay. Saan na ba yun? Okay, tayo mo Palangga. Dahil lang. Okay. Ayun, yeah. Sa Office of the Sergeant at Arms or OSA. Okay? So yan ay nirequest. Okay?
So, yeah, thank you. Ayan, ni-request ni Senator Bato para sa kanya. Okay? Kasi hindi pa siya under the Witness Protection Program. Nakita nyo yung pagiging bulok? Hindi na dapat niya nire-request eh. Hindi na dapat nire-request ni Morales na kailangan ko ng security. Ito bang driver na to nag-request? Ang tanong, yung naka-full gear na driver, sino ang nagbigay sa kanya ng protection? Di ba protektado siya ni Abalos ng ngiwi-ngiwi? Hindi niya pinagsalita eh. Binebi siya. Anong sinyalis nun? Hindi nag-request. Pinobraydan nila. Pinoprotektahan nila. Si Morales, kailangan pang magsusumamo. Kailangan pa magmakaawa para protektahan ng buhay niya. And I hope, sir, if you're watching, mag-apply po kayo sa Witness Protection Program. Kasi, I believe you are covered sa batas na yan. Diba? Oh. Ayan, binasa ko yun kanina. Okay? Covered kayo sa Republic Act number 6981. Ano ibig sabihin yan? The act shall be known as the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Okay, paano? Tingnan nga natin dito kung covered siya. Okay, Section 4, Witness in Legislative Investigations, which is legislative is the Senate. In case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with this express consent may be admitted to the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives. Okay? So, wala tayong asahan sa Speaker of the House of Representatives. Dito tayo kay Senate President Zubiri. Okay? Hindi natin babasahin yung batas. Yung basic lang ng ating understanding. So, ibig sabihin, pag binasa mo yung Republic 6981 na yan, si Morales ay covered dyan. At you know what? Hindi na siya dapat nagsusumamo. Kung may utak at hindi bangag, yung mga jutang gini na dyan. Mismo ang Senado, ang komite, ang mag-brainstorming na makita nila. Hindi na kailangan mag-brainstorming kasi nasa batas na nakikita nila. Kawawa naman ito si Morales ni walang full battle gear. 'Di ba? Walang protection, walang guard, walang pero hindi ginagawa. Kasi you know what? Talagang kailangan pa niyang magsumamo doon. I believe sa Pilipinas natin mahal na i-mention ngayon. Di ba? Kailangan pa yung biktima ang mag-i-initiate. Ang gobyerno dapat trabaho nila yan. Titignan mo ang pangyayari. Nagpapalaki lang talaga ng mga jetlog ang mga yawa. Ano? Zubiri, ikaw dapat, kayo dyan sa committee ng public order, andyan si Senator Bongo, si Padilla, si Ejercito, si Pimentel. Ang dami nyo. You are, my God, lumalamon kayo sa lahat ng pera ng bayan. Lahat ng pera namin, kasama ako dyan. Hindi ako exempted dyan. Dahil tumutulong ako sa ekonomiya ng Pilipinas. So yung pera ng ng taxpayers' money, nandyan sa Senado or Congress, pero hindi nila ginagawa yung trabaho, ito dapat ay initiative ng gobyerno. Bakit pa tayo may gobyerno? Di ba? Ang gobyerno ay magbibigay ng seguridad sa pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkabuhayan, pang-edukasyon, lahat na dadadadada. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit kailangan pang lumuhod si Morales? Siya pa ang mag-initiate. Bakit hindi ang magsabi na i-guide ka ng gobyerno, ikaw, Mr. Morales, delikado yung ginagawa mo. Di ba? Doon pa lang dapat inassess na siya ng committee, ng public order, at ng Blue Ribbon Committee, o lahat ng mga jutang ginemes doon. Ito kasi Pilipino to, dati pang ang PIDEA agent, lingkod bayan nga siya Kasi kung ako ang nandoon nakaupo, nanonood ako, isa ako doon sa committee o whatever, isa ako doon, kawawa naman tong taong to. Let's do it. Gawin natin. Tignan natin yung batas, i-review natin kung siya ba ay nasasakop sa Republic 6981 na to. Basahin mo, approve. Senate President. Kung ginagawa nila yung trabaho nila. Kaso hindi nila ginagawa yung trabaho nila, mga palangga. Nagpapalaki ng jetlog ang mga Gina Fax.
So ano ang pagkakaiba nitong driver na ito? Doon mo makikita na alaga siya ng gobyerno kasi gusto siyang mabuhay ng gobyerno eh. Wala silang pakialam kay Morales kahit babangbangin doon. Kasi si Morales ay nagsalita laban sa bangag na Pangulo. See? Now you know. Sana, dahil dumadami na ngayon ang gising, nakikita nyo kung gaano kawalang iya ang gobyernong ito, imbis na initiative nila yun, trabaho nila yun, nangako sila, nagsumpa-sumpa sila, may mandato sila na to protect the safety, security, peace sa ating mga Pilipino. Pero bakit hindi nila kaagad naisip na bigyan ng asistehin si Morales? Eh, pinagtutulungan na nga ni Lazo. Lazo, hindi ka makakaligtas. Ha? Nag-meeting kayo kanina para i-deny, para ano nyo, pasinungalingan yung sinabi ng Morales. Sabi nga ni Morales, ang hawak niya lamang ay katotohanan at taong bayan. Nakita nyo kung gaano kagalit ang taong bayan sa inyo. Ang taong bayan, pag nagalit, lahat kayo dyan wawalisin. Wala na yung impeachment na wawalisin kayo ng taong bayan. Mga ginayupa kayo. Sige nga, ikaw, dilawan po, lahat. Anong kulay mo? Whatever kung anong kulay mo. Or if you are for the Filipino people, if you are for the truth. Tama ba? Ang ginawa ni Abalos, na protektado itong taong ito, ang daming security guard sa likod. Ay, jutang ginimisin yan ang dahilan. Kung totoo, kung totoo na siya ay talagang, kasabwat talaga, ibig sabihin, kung legit yung kanilang drug hole na yon, eto protektado? Bakit? May mission pa ba siya, Abalos Marcos Jr.? May mission pa ba ito? Eh, hindi nyo nga pinagsalita itong nahuli. Pag ordinaryong mga Pilipino na nagnakaw lang ng isang pirasong kalamansi o isang sachet ng kape, di ba? Pinapahiya na kaagad sa media. Trial nyo na. Sinisira ninyo, nagnakaw ng isang supot na tinapay dahil gutom, pinapahiya nyo, pinagsasalita nyo, pinagtatawanan pa sa mainstream media. Di ba? Even ang mga mainstream media kasabwat sa pagpatawanan sa mga taong gumawa ng mali, pero ang kanilang ginawang mali, pantawid gutom. Dahil sa epekto ng mga pulburonik. Pero kapag ito, protektado, ayaw pagsalitain ni Kuting, use your neurons.